Sa mga nagtiwala sa mga tungkulin sa gobyerno sa lahat ng bansa sa buong mundo, kung walang aamin sa inyo, kayo na lang mga empleyado, mga nanungkulan sa gobyerno, ang kumilos para matugunan ang problema ko naman. Kung natugunan ko ang problema ninyo, dahil nga pinagkatiwalaan niyo ako sa mga tungkulin sa gobyerno, hindi naman ako nagpabaya. Kahit pinagsabihan nila ako ditong baliw sa kakaulit-ulit sa aking mga sinasabi sa problema sa bansa natin, sa bawat bansa natin, hindi ako nagpabaya. Mas okay na yung pagsabihan nila ako ng baliw, basta hindi ako pagsabihan ng irresponsable sa pinaobliga sa akin. Okay? Mga residenteng nangangailangan at nakasalalay dito ang kanilang kapakanan at kaligtasan at bilihin at sahod sa mga empleyado at manggagawa sa gobyerno. Okay? Manggagawa at empleyado, ang mga nanungkulan. Ang sabi ko noon, may nagtanong sa akin, pinaparinig lang sa akin. Ang sabi sa akin, kung magkano ang gusto kong sahod. Ang sabi ko, $300,000. Binilang ko kasi yung bansa na gisend sa akin. Nasa 135 o 35. Basta marami naman yung bansa na gisend sa akin din. Ang sabi ko, kapag ang $300,000 ay paghati-hatian ito sa 335 ka bansa, napakaliit na lang to sa bawat bansa. At ang $100,000, yun ang akin. Para sa akin yun. Sa aking pamilya. Pero yung $200,000, itulong ko yan sa mga bansa na mahihirap. Okay? Dahil hindi ko naman maubos yung $100,000. Napakalaki kaya naman. Diba? Pero, yung $200,000, itulong ko, pero ako pa rin ang humahawak nun. Kung sino lang yung pinakamahirap na bansa, yun yung aking tutulungan. Yung pinaka nangangailangan ng tulong na bansa, yun yung aking tutulungan. Alam ko kung kaninong bansa ang karapat-dapat na tulungan sa sahod ko. So, hindi mabaliwala at hindi ako makasarili sa sinasahod ko, sa pinagkatiwala nyo sa akin. Lahat tayo makinabang. Okay? So, 2016 ito nagsimula. Bibilangin na lang natin at kukumputin kung magkano aabutin at kung magkano yung paghati-hatian. At hindi rin naman yan susuluhin ko. Itutulong ko rin yan sa mga nangangailangan sa bansa natin, sa bawat bansa na nangangailangan. Okay? Inuulit ko yan. Pinaalam ko sa inyo, kasi yung iba, trabaho daw ako ng trabaho, wala naman akong sahod. Mayroon akong sahod. Walang nagtatrabaho na walang sahod. Okay? Hindi ito binibigay sa akin kasi nga, hindi pa naman ako tinutulungan. Siguro kapag natulungan ako, kung kaninong bansa kung saan bansa ako mapupunta, gusto ko manatili ako sa bansa kung saan ako pinapanganak. Pupunta na lang ako sa iba't ibang bansa para tutulong kung sino yung dapat tutulungan. Okay? Mama! Sa $200,000 sa itinutulong ko, pag buwan-buwan kasi ang $200,000. Pag sa loob ng isang taon, maiipon yan, napakalaki. Pwede mo talaga yung itulong sa bansa na nangailangan ng tulong. Okay? So, nalinawa na ang lahat. Huwag kayong magmamadali na tulungan ako dahil hindi basta-basta. Ang pagkatiwalaan ka, kinakatuwaan ka, na wala namang umaamin.
Sa mga empleyado at nanungkulan sa gobyerno. Dahil nga sa mga nagawa ko, hindi para tumulong kayo dahil inako ninyo na kayo ang nagtiwala sa mga tungkulin sa gobyerno gasin sa akin na inoobliga ko. Tumutulong kayo sa akin dahil nga marami akong nagawa. Hindi ko naman kayo pinagbintangan. Dahil nga, hindi nyo naman pwede akong pabayaan na lang dito na kuyaba ng kuyaba. Obliga ng obliga. Hindi nyo ako tinutulungan. Magmalasakit naman kayo. Katulad ng mapagmamalasakit ko sa bansa natin, sa kapakanan natin. Huwag nyo naman akong saktan mga residente dahil hindi ako tinutulungan. Okay? Sasaktan daw nila ako, ipagkalulong daw nila ako, yurakan, para tulungan daw. Bakit naramdaman ba sa mga gusto ninyong tumulong sa akin ng mga empleyado at nanungkulan sa gobyerno? Ang sakit na binigay nyo sa akin? Hindi. Baka kung ako ang mamatay, ang itulong lang nila kabaong at sa kalimos na 1,000. Gusto nyo ba yon? Mag-antay kayo kung kailan ako tulungan. Huwag kayong magmadali. Okay? Dahil ako, kung ako tanongin ninyo, hindi ako marunong magkalulong at mangyurak. Kaya wag nyo akong tingnan ng masama. Kung ano yung mga pinaparating sa inyo, na kapag tumingin ako sa inyo ng yurak at nagkalulong ako, hindi. Kapag ako tinitingnan ng tinitigan ako yung pinagkalulong at niyurakan. Hindi ako marunong dyan. Dahil ako, kagustuhan kong magkaroon kayo, kagustuhan ko ang umasinso kayo at gumaginhawa ang buhay ninyo. Ang pamumuhay sa buo niyong pamilya. Kaligayahan ko ang buo ang pamilya niyo. Hindi ko kaligayahan ang magiging watak-watak ang inyong pamilya. Sa pangyuyurak sa Ingram ay hindi iyan nakakabuti dahil pwedeng maghiwalay ang mag-asawa at magkalabuan. Sino ang nagbuo niyan? Sino ang nagpatupad na para gawin ninyo yan na magyurakan kayo sa Ingram? Ba? Hindi nakakabuti sa mga mag-asawa ang magkarinigan dahil alam ko mayroon akong narinig na isang mag-asawa, yung asawang babae nakipagyurakan sa isang ginawa nilang leader-leaderan sa Ingram. Nag-back out yung asawa sa ginagawa niya. So, away yun, di ba? Samaan ng loob ang dinudulot ninyo. Pwede kayong magbulungan kung may bulong man kayo sa Ingram. Magbulungan kayo sa kaikabuti sa lahat. Hindi para yurakan ang asawa na may asawa. Okay? Matuto kayo. Itama ang mali itama. Okay? Huwag kayong makasarili. At huwag nyong saktan ang isang taong gumawa ng paraan para guminhawa ang iyong pamumuhay. Okay?